So, ito po yung ating training documents. Ano po ba yung hahanapin natin para sa project natin? Yung project na po na to is tawag is Yellow Dome Repair Project. Okay? Or Yellow Dome Creation Project pala. So, ito lang po yung category natin na maiiwan or ito lang yung gagamitin natin category. That is yellow domes. Okay? So, for the category located at intersections, draw circle with no width. Okay? Hindi importante yung width. Just draw a circle around or for those yellow domes. Okay? Project requirement. Project requirement, yellow domes at intersections or parking lot, draw for them using shortcut tool, which is number 7. Workflow, check at intersections of roads and parking lots inside and capture missed yellow domes. Yellow domes are at intersections located at road intersections having the same material as blind tracks in yellow or orange color shape in square or rectangle. Shown is below. So ganito po yung magiging itsura ng ating yellow domes. Actually, hindi po siya yellow in some cases. Kulay brown po siya. That is sa result po ata ng ating image yan. Okay? So ayan po yung magiging itsura ng ating yellow domes which is ika-capture natin. Nakikita niyo ba yung screen ko, guys? Can you see my screen? Okay, thank you. Tapos, hindi lang naman lahat ng yellow domes kulay brown, kagaya niyan. Okay? Actually, may mga yellow domes tayo which is ganito yung kulay, which is medyo much brighter siya in color. Pero usually makikita niyo sila sa corners, okay? Or intersection corners. So, ganyan lang gagawin natin. I-label natin sila gamit yung bilog or number 7 tool. Same goes with this one. Yung mga kahit nasa median natin, kapag meron siyang yellow domes, kailangan din natin silang i-label. Okay? Hindi importante kung naka-overlap yung label or yung ating pag-drawing, hindi importante kahit naka-overlap kasi hindi po magkakaroon ng error sa system if that's the case. At saka yung shape ng label and then yung size ng label doesn't matter as well. As long as ma-capture natin sila individually. Hindi po natin pwede i-capture yung mga yellow domes na yan as isang bilog lang kasi nagkakakumpul-kumpul sila. Gagawin na natin isang bilog na label. Hindi po pwede. We have to label them separately. Okay? Label natin sila isa-isa. So, any questions for that? As of now, meron tayong tanong? Okay, wala. So, again, ayan, ililabel natin sila as ganyan. Same goes with this one. Tapos, ito, isang example ito ng mga yellow domes which is nasa parking lot. So, kagaya niyan. Okay? And same goes with this one. So, we need to label for that. Meron ako ditong isang clear example. Hanap tayo. Ayan. Ito po yung isang clear example ng yellow domes which is nasa parking lot. Can you see my screen, guys? Okay. So, ito po siya. Okay? And now, ilan yung yellow domes na nakikita nyo dito? Ilan sa tingin nyo? Kung alam nyo yung itsura ng yellow domes natin based sa ating usapang kanina. Dalawa. Ano pa? Anyone? 5. Sino pa? Ito yung mga clear example nung yellow domes which is nasa big buildings or nasa parking lot area. Sino pa? Sino pa may kay wild guess? Anong 22? 22. Saan ka kumuha ng 22 mo? May 56, may 26. Ayan talaga wild guess niyan. Ikikita dito. Sige ka. Ayusin nyo. Okay, so for this one, kung hindi nyo po nakikita, ito po yung ating mga yellow domes for this map. Okay, ito isa ito. Nakikita nyo yan? Napakalaki. Okay, so isa po ito. Tapos, isa din to.
Malaki din yan. Diba? Dalawa na. Meron dito 3. Meron ditong maliit, which is 4. May 6, 7, 8, 9. Tapos, may na-miss pa ba ako? Wala na. May na-miss pa ba ako? May nakikita pa ba kayo? Wala na. Sagot. Yung red doon sa ano, sir? Ito? Para parking. Hindi yung sa bandang taas niya. Yung parang red. Ito? Sa taas? Ito? Kulay red din siya katabi ng mga red, di ba? Saan yun? Kaliwa. Bandang kanan, sir, sa left side sa parking lot. Kanan tapos left? Kaliwa. Okay, Sorry, tama. sorry. Actually, may sumagot na. Sa planting strips, ito pa. May planting 3 pa strips, dyan. sir. 1, 2, and then 3. So, ayan yung mga example natin ng mga yellow domes. Okay? So, dapat yung gagawin natin dito is maid-idang pag-check. Lalo na sa labeler side later. Okay? Wala po tayong ibang gagawin. Hindi tayo magle-label ng bahay, hindi tayo magle-label ng road, planting strips, sidewalks, wala lahat yan. Yung gagawin na natin is maghahanap ng yellow domes. Yun lang. Yellow domes lang talaga. So for that, let us try to pull a map para ma-explain ko sa inyo na mas maigi. Any questions for now? May nagre-record ba ng session na to? JM, nandito ka? JM? Okay, thank you. Alam ko nandito ka na. So, any questions for now, guys? Para at least ma-cater natin sila habang maaga. Walang katanungan. Alam na yung identification ng yellow domes? Sir, medyo malabo kasi sa akin yung dun sa part ng parking, yung mahaba. Oo. Later on, gagawin natin. Gagawa tayo ng example for that. Okay, sige po. And then, hopefully, makakuha tayo ng gano'n. Hello, sir. Pwede po patulong? About sa what po? About what? Hello? Ano yung patulong? Guys? Sir, iba. Sorry. Okay. Okay, sorry. Sige. Guys, ganito yung magiging itsura ng mapa natin. And as you can see, wala siyang laman. Wala siyang label kahit ano. Kahit mag-click pa ako ng letter R, wala po yung label. At saka yung category natin dito na matitira lang is yellow domes. Yan lang po. Okay? Wala na tayong ibang hahanapin for this time. Wait. Gugulo. Bakit ang daming nagchat-chat habang nagte-training? Sir, may possibilities ba, sir, na may dome sa road? Kasi ganito yan ha. Dapat you have to know the idea ng yellow domes para at least maintindihan nyo na mas maigi. Am I correct? Guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ganito yung idea ng yellow domes. Yellow dome. Ito po yung itsura ng yellow dome. Okay. Mali po iyan. Sorry. Okay, ito po yung yellow dome natin. Actually, ganito yung itsura niya. Nasa corners sila ng ating sidewalk most often. Okay? Hindi kayo makakakita ng yellow dome sa gitna ng kalsada. Kasi bakit? Ano yung definition natin ng yellow dome? Sa pagkakaalam nyo, wild guess din para sa iba. Habang hindi pa naman nag-open yung tab, at least meron kayong tactile pavement. And another one, given to your example, anti-slip. Okay. For pwede, Yes, ito. Ito yung pinakamagandang definition para sa yellow domes na yan. Para sa blind persons. blind person. Yes. Yung mga yellow domes na po na tinatawag po natin is, meron po yung mga kagaya nito. Meron yung mga ulbo-ulbo or para mga tawag na to, para mga kulugo. Hindi ko alam kung paano i-explain, so sorry. Pero meron sila mga nakaulbong ganito. This is for the blind person to know na nandun na sila sa edge ng sidewalk.
and then papunta na yung road. For them to know then na dapat magdahan-dahan sila. So that is our yellow domes. So wala kayong makikitang yellow domes which is nasa gitna ng kalsada kasi mapupudpud yung goma ng sasakyan nyo or yung shocks ng sasakyan niyo or motor niyo kapag may yellow dome sa gitna ng kalsada. So that would be the clear idea of those yellow domes. Yes, parang Brian. So, any questions? Naintindihan yung gusto kong i-explain? Yes, sir. Yes, Para siyang warning sign. Ay, parang warning Yes. stop Yes. sign. Ganyan. So, wala kayong makikita ang yellow dome kapag walang sidewalk. Wala din kayong makikitang yellow dome kapag highway yon or freeway. Kasi most probably, wala namang siguro siraulong kahit sabi pa dating bulag na tatawid sa gitna ng highway. If ever merong ganun. Di ba? Right? Yes, sir. So, Okay, sige. So ganito lang yung magiging itsura ng map natin. Like I said, bigyan ko na kayo ng tips habang hindi pa tayo nag-open yung tab. Yellow domes are often see sa mga intersections. And then isa pa, walang yellow dome kung walang sidewalk. Kasi magka-dikit yung dalawang yan. Or kambal toko, parang ganun. No sidewalks, no yellow domes. So ganyan na lang yung magiging basihan ninyo sa paghahanap ng yellow dome. So dapat first, meron kayong intersection. Okay, so sa intersection, magche-check kayo. Number 2, if no Yung sidewalks, natin. there is no yellow domes most probably. So hindi na kayo mahihirapan if that's the case. Tapos mga kagaya nito, walang yellow domes most probably sa mga ganito. Okay? So dito sa intersections tayo maghahanap. First, dito tayo magche-check. As you can see po, ito yung sinasabi ko na medyo kailangan nating mag-zoom in para sa trabahong ito. So kagaya nito, dito na lang kahit para mas clear. As you can see po, ayan ay mga example ng yellow domes. Hindi naman lahat ng intersection may yellow domes, sa totoo lang. Not all intersections. But for some intersections na merong yellow domes, malalaman nyo po iyon. Makikita nyo yun kasi visible sila, kagaya nito, as you can see. Guys, nakikita nyo ba? Yes, sir. Okay. So, ito, hanap tayo. Para sa mapa naman natin, meron po tayong grid rule. So, the same pa rin po tayo. Kapag yung yellow dome, syempre, nasa labas na ng grid natin, hayaan na po natin. Yan, bigay na natin sa kapitbahay. Sakit po yung katakawan. So, hindi po natin kailangan hanapin or paghirapan yung para sa iba. Bigyan na natin sa kanila yan. Ito yung hahanapin natin, yung nasa loob ng grid natin ng mga intersection. So, kagaya nito, there is a yellow dome, pero hindi nga lang halata masyado. Pero as you can see, ayan, meron dyan. So, all you need to do is to click number 7. Click sa gitna, and then stretch nyo sila as ganyan. And that would finish our job. Ganyan lang po kasimple yung gagawin natin. Sino pa yung hindi alam yung benchmark para sa yellow domes natin na to? Sino yung hindi alam? Okay, pareho tayo. Joke lang. Yung bayad po dito para sa yellow domes is actually 50 cents per label. Okay? 50 cents per label. 50 centimos. So if ever meron kayong na-label na dalawang yellow domes, that would result in 1 peso pay. Tama? Para ma-reach ninyo yung 75 pesos, ilan yung kailangan yung i-label na yellow domes? I-times nyo na lang. 75 times 2. 150, sir. 150. So 150 yellow domes is equivalent to 75 pesos. Parang ganun din yun. Okay? So medyo may kalakihan yung pay natin. Tapos hindi tayo medyo mahihirapan kasi wala na tayong ibang i-repair, di ba? No need to be precise. Actually po, yung precision natin, or yung accuracy natin dito sa tab na to, hindi po natin pwedeng i-label yung yellow domes as letter E. Okay? This is not good or hindi to tama. This is not right. Na i-label natin sila as right angle. Okay? That is not right.
All we need to do is to label yellow domes using number 7 na tool. Number 7. I-click nyo yung number 7, stretch ninyo, and that would make that label. Tapos i-click lang ninyo ulit. Tapos, dapat nasakop talaga nung circle yung ating yellow domes. So, dapat, kagaya nito, another intersection. For this intersection, meron tayong yellow dome dito. So, all we need to do is to click number 7, gawa tayo isang circle, make sure na napaloob yung circle, yung yellow dome natin sa loob ng circle. And then, that would finish our job. Tapos na yan. Same goes with this one. Another yellow dome. Hindi ko nakikita yung part na to, so I can simply ignore for that, I think. Dito, for this one, simply put a number 7, stretch, and then that would be okay. Every single yellow dome is individual label. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng isang bilog na ganyan dahil sabihin natin magkadikit lang din naman yung yellow dome na yan. No, we cannot do that. Every single yellow dome is an individual label. So we just have to click number 7, stretch, and then that would be okay. Another 7, stretch. Ito yung tanong ng iba na nasa utak nila. Paano kung nag-overlap yung dalawang bilog? Or sabihin na lang natin 3 bilog or kahit ilang bilog pa yan dyan. Ganyan. Paano po yan, sir? Kagaya nung kanina, kagaya nitong ginawa ko dito. Paano kasi ba palaking bilog to mag-overlap din sa iba? Am I correct? Yes, sir. Malaki masyado. Yung overlaps na to, ina-allow yun ng system. Okay? Kahit mag-click pa ako ng Control T, as you can see, there is no topology errors. Ayun, no? Topology check, Control T. So, I have to click that, click ko. And as you can see, wala pong lumabas na topology. So, hindi po natin kailangan problemahin yan. We just have to label every single yellow dome as an individual label. So, ganito. For example, ganito. So, yung gagawin nyo, ililabel nyo to as malaking bilog. So, sakop yung ibang yellow dome. Pero, pwede pa rin kayong gumawa ng maliit na bilog para sa yellow dome na to. Okay, mali. Medyo pasmado yung tao, sorry. Tapos, pwede rin kayo gumawa ulit ng isang yellow dome para dito. Gawa din kayo isa dito. Gawa din kayo isa. And another one for here. And that would not cause you any problem. You understand? As long as i-label nyo sila as individual. Are we clear? Yes, sir. Medyo time consuming po yung pag-zoom in siguro, sir. Yes po. Pero that's, we just have to find a way para mas mapadali yung trabaho natin if that's the case. Gawa kayo ng sarili nyong workflow, gawa kayo ng sarili nyong idea, diskarte, kung paano ninyo mapapadali yung mga ganyang bagay. Kasi ako, kung ako mag-check ng mapa na to, kahit ganito kalaki, kahit ganyan kalaki po, i-check ko na lang dyan, isa-isa, o susuyurin ko lahat ng corners or kanto na makikita ko. So ganito ako magli-label niyan. So bibigyan natin ng oras, sabihin na lang natin, nag-start, kasi naka-time elapse na to 10 minutes na. Habang nag-uusap pa tayo. So siguro sabihin na lang natin, start ako sa 11. Ayan. So ito, yellow dome, another yellow dome. This one as well. Meron pa dito 3. 2, sorry. Yan, 1, 2. Tapos punta ako sa iba pang intersection. I-check ko na lang yan. Yung mga intersections na to, kung may mga kagaya nito. Ayan, no? Another yellow dome for this one. This one, tingin ko meron yan dyan. Hindi ko nakikita. So, dagdagan na lang natin for now. This one as well. Lagyan natin. Dito, as you can see, meron din, di ba? So, gawa natin dyan, yellow dome. So, let us click number 7. Ito hindi ko nakikita, so I can ignore for that. Usually, yung mga residential house na to, wala yung yellow domes. So, hindi nyo hahanapin yan, yung mga yellow domes dyan. Hanapin nyo lang siya in every intersections that you see. Gaya nito. That one. This one. This one as well. And meron pa din tayo dyan. Dito, meron din tayo 3. So, 1, 4 pala, sorry. 2, 3, 4, may 5 pa, meron pa 2. Ito, bawasan natin, sobrang laki, baka mapagalitan tayo. Ganyan lang. Intersections, bigyan mo pa ako. Ito, intersections din. So, dito tayo mag-check. As you can see, meron din yellow domes dyan. So, we have to put a label for that. Tingnan natin. Hindi lahat ng intersection meron. Pero, usually, kadalasan meron.
So you have to double check. Ito hindi, ito yellow dome. Actually, tao yan. Tao po yan. So ignore nyo na yan. Tao yan. Baka mamaya i-label nyo pa. This one meron. This one as well. So as you can see, hindi ako scatter mag-check. Okay? Sine-check ko lang siya per intersections. Ayun. Hindi ako umiikot sa mapa. Kasi wala kayong patutunguhan kung ganyan. So double check na lang siya. And ito tingin ko, this is a yellow dome as well. Ito meron din, meron. Ito lang meron to. This one as well. Ito wala akong nakikita so I can simply ignore. Ito meron din tayo dito. 7. Intersections, double check. Wala. This intersection, okay, this intersection meron tayo. So, 1, 2, 3, 4. And as you can see, tapos na ako sa half ng mapa. Hindi ko pa chinecheck yung mga big buildings ha. Hayaan ko muna yan, papahuli ko. Check natin tong iba. For this one, wala naman ako nakikita. Dito, I'm not sure for that one, pero sige. This one, I think this is not a yellow dome. Pero i-clear out ko yun mamaya. This one, dahil lagyan muna natin to. Wala. Hindi na yung pasok sa grid natin. Pero ito siguro tingin ko pwede natin itong kunin eh. Ayan. Paakyat na tayo. Balik na tayo. Which is, ayun, pabalik na nga tayo. Ito isa. Dito wala. So I can ignore that. Intersections, papasok ng building. Wala. This one. I think wala din naman. Wala ata. This one, meron. And then meron. So we just have to click number 7. Label for that. Label number 7. This one, tabunan ng puno. Ala din. This one, wala. Here. Wala tayong nakikita dyan. Eto, meron pala isa. Sorry. And then, I'm clear na po sa mga intersections. Okay, na-clear out na natin yung intersections sa residential houses. So now, check ko muna yung big area na to. Yung merong mga big buildings. Okay, so for this, I think meron ito. Medyo blurry lang. So, I can put number 7 for that. I think this one, part ito ng traffic light. So, I can ignore that one. This one, meron. Let us put number 7. Dito wala namang sidewalk dito sa area na to. So tingin ko wala din naman dyan. This one as well. Ito meron. Sorry. Ito meron din. So just click number 7. Lagay. Now, let us check the big buildings. Yung mga big building area, yung mga planting strips sa loob ng building, yung mga intersection nito. Minsan may mga meron dito papasok sa mga big buildings or dito sa loob mismo. So for now, I think for this one, wala naman tayo dyan. Sa area na to. Clear naman din. Wala din dito. No. Dito wala din. Hindi ito, hindi ito yun yung mga hinahanap natin na yellow dome. This is not it. Okay? That is just a planting strips or a pavement para sa mga inside parking natin. So I can ignore for that. This area right here, wala rin. Dito na lang tayo mag-check. Ito, this is not a yellow dome as well. So we can ignore that one. Hindi po yan yellow dome. Part na to. I think this is a yellow dome kasi may sidewalk pa, papasok. So that would be yellow dome as well. This one, big building. Wala rin. So none for that. Okay. Residential as well. Wala din dito. So, in a span of 7 minutes at least, tapos na tayo sa mapa. So ganun lang naman kadali mag-check ng mapa. And then after we check the map,
Kung wala na tayong nakikita, this one, I'm not sure for that, pero hindi ko yan ililabel. Tapos, as you can see, nilabel ko yan as ganyan, ilan yung label ko? 58. So, kung i-divide mo to into 2, magkano na yung kinita ko para sa isang mapa? 27. Ano? Ha? Ilan? 56? 58. Oh, 27. 28. Mga 27. Ano ba talaga? Sorry, bobo ako dito ako sa 58 math. para sir. Ha? 29 daw sir. 29 daw, sige. So, payagan na lang natin sila, total hindi. Okay na yun, 29, wag tayo makigulo. 29, okay. Ignore ambiguous. Kung ambiguous yon pero may paglalaban nyo talaga na meron doon, so why not label for them? Okay? Pero wag naman yung halata talaga, kahit natabunan ng puno, na halata, walang label, walang yellow dome, ililabel pa natin. Wag na ganun. Sayang oras. Okay? And then as you can see, sa loob ng 7 minutes, kasi nag-start tayo ng 11 minutes tayo nag-start. So siguro, add na lang tayo 1 minute kasi may mga na-label din ako dito sa taas eh. So sa loob ng 7 minutes, naka 29 pesos na ako. So kung tuloy-tuloy ako magtatrabaho sa loob ng isang oras, di ba? Every 10 minutes, sabihin na lang natin every 10 minutes, kung mabilis ako, mayroon akong 30 pesos at least. Ganun lang kadali. And right after that, you can submit your map. Checkers, kung may checkers na pumapasok dito, nandito ngayon, every missed label na i-draw nyo sa checker side will be paid as well as a creation. Except, dagdag pa yung mga na-check ninyo. So everybody happy kapag nakapasok kayo sa tab na to at saka kapag maganda, mabilis yung gawa ninyo. Yun lang, time consuming talaga mag-check pero kailangan natin i-check kasi sayang din yung 50 cents eh. 'Di ba? Right? So any questions for now sa tab na to? Kasi meron pa akong isang map na i-demo if none. Sir, parang nalilito ako dun sa parang sa parking, yung parang malaking dome. Yung kanina pinakita ko, yung Opo. pangalawa, yung ayun doon yung sa mapa ko na hindi ko nilabel. Tama? Opo. Kasi po madam, that is supposed to be a sidewalk siguro. Yung yellow domes, makikita po natin yun hindi sa gitna ng kalsada, hindi sa gitna ng driveway, hindi sa gitna ng parking lot, kundi sa gilid. Kasi nga, that is for the blind person to know na merong or palabas na sila sa main road. Which is, may possibility na mabunggo sila kung hindi sila magdahan-dahan. So, hindi pwede na meron yan sa gitna ng kalsada. Kasi like for example, kung nasa gitna yan ng kalsada or daanan ng sasakyan, mapupudpud yung natin, yung yellow dome natin kasi nga ganito yung itsura niyan. Did you get my idea, madam? Opo, parang nakikita ko na yung parang may color red or brown ba yun? It's either brown, it's either yellow, or, ayun, it's either red. Parang ganun yung mga kulay niya. Pero hindi po tayo nagkakaroon ng yellow dome sa gitna ng kalsada. Yun na po yung idea nun. Mostly nasa gilid po sila which or where sidewalk and road meets, kagaya nito. Like for example, as you can see this one, right? Wala din yellow dome dito. So sino magpapalagay ng yellow dome kapag lupa? 'Di ba? At saka sa ibang lugar, hindi talaga sila maglalagay ng yellow dome kung walang sidewalk kagaya nito. If no sidewalk, most probably there is no yellow dome. Noted po. Thank you. Any questions for now? So yung sir, Wala pa. sorry. Tapos Sorry to butt in, Sir Chuck. Yung pong mahaba kanina, isang mahabang yellow dome po ba yun? Yes Yung po. biniluto niya ng okay. Yes po. Try natin kasi rare case lang din yung mga ganun kalaking yellow dome eh. Yung ganun kalaki, yung ganun kahaba. Hindi, it's not everyday na makakakita tayo ng ganun. So, patsambahan lang din. Pero if ever na meron yellow dome na isang malaki dito sa area na to, kagaya dito. Sabihin na lang natin yung planting strips na to is a yellow dome. Kasi dyan naguguluhan yung iba eh. Ito, magiging example na lang natin yung planting strip. So kung yan, yellow dome yan, yung gagawin niyo is to click number 7,
Click number 7, punta sa gitna, and then stretch that art tool. Ganyan kalaki. If ganyan kalaki din yung yellow dome natin. Tapos kung may yellow dome din sa, na maliliit sa loob, you can label them separately without any problem or without causing any overlaps. Do you understand? Pero hindi pwede na i-labelan natin siya tapos sabihin natin ito nasakop na rin naman ng malaking label kaya hindi ko na i-capture. No. You have to label them individually. So do you understand? Yes, sir. If ever na merong yellow dome dyan, tsaka dito, ganyan. Tapos dito, lagyan din natin dalawa. Ganyan. Sir. Yes Ganun po. po kadami yung yellow dome. Yung counting po doon kung ilan po yung nandun sa loob ng malaking circle. Yes po. Point, point na yan, sir. Point, Ay, point. hindi na pala yan. Tama. Okay, sige. Okay. So, nasagot ko po ba yung tanong niyo? To ID's limits. Bahala kayo. Kung ilan yung kaya niyo yung i-open sa labeler side as long matapos ninyo and then ito pa, labelers, please. Huwag naman kayong mag-stack ng task. Nakakapagod mag-clear every time na meron tayong project. I-clear ninyo ha yung mga task ninyo. If no more questions, guys, hindi ko na tatapusin yung mapa na to or tatapusin ko pa ba to? Depende sa inyo. Ano sa tingin nyo? Tapos i-end Okay, na sir. natin yung Okay. discussion na to. Okay na, sir. Natatamad na kayo, nauumay na kayo sa boses ko, ganon. Para makapag-start na, sir. Hindi pa naman may sisimulan yung tab. Actually, inuubos ko lang yung oras nyo. Hindi pa masisimulan yung tab as long as hindi pa ito ma-clear out. So sa loob pa ng ilang minutes yan bago ma-clear. Ito yung nag-aantay sa inyo. And don't worry, walang nagtatrabaho sa labeler site except for me. Nagtitraining. Sige, sir. Sample niya na. Bigay ka muna, Gcash. Ay, sira yung Gcash, wag na lang. So for our attendance po, ito po yung attendance sheet natin. Please kindly fill up this form with the correct email and site name. Okay? Kasi kung mali, hindi mabe-verify si Inday. Nagmamadali si Jefferson. Okay, bye-bye Jefferson. Ayun, fill up the form. And we're done. Yung nag-attendance na kanina, hindi na mag-attendance yan, sir. Yes, pwede rin. Nag-attendance na rin naman kayo kanina. No worries. Kung, ayun, just for the double measure lang, kasi yung iba hindi talaga alam kung ano yung tamang email and site name. Mali. Eh, minsan, hindi kayo na-verify. So, hindi na namin kasalanan yun. It is your, problema nyo yun. Kasi mali yung pag-fill up ninyo. So, just make sure lang na tama yung pag-fill up natin para ma-verify tayo ng walang problema para sa tab na to. Check na natin to. 27 minutes, 48 seconds. Start tayo. Yellow dome. Ilang tab yung project na yun, sir? Isa lang. Hindi, ilan lahat yung yung... Maps. Opo. Secret. Actually, Abutin na bukas. Hindi ba wala ka, sir, bukas? baka hindi na tayo abutin ng bukas if ever na matapos tayo sa labeler side na mas maaga or sa checker side. Baka hindi na tayo abutin ng bukas. Pero i-try ninyo, ayun, try ninyo na maparami yung pag-pull ninyo. Kasi konti lang naman to, around 20,000 lang to eh. This is around 20,000 tasks. Tapos yung ginagawa ni checkers ngayon, is filter side. If ini-filter yung mga walang laman para at least pagpasok sa labeler side, siguradong may laman na yung mapupul ninyo. Kagaya nito, hindi na kayo mazi-zero. Kasi sayang din naman ang oras natin sa labeler side lalo na kapag nagche-check tayo ng task. Tapos yung ending walang laman, tapos yung kapitbahay natin may laman. Napaka-unfair naman, am I correct? So kaya ayun, finilter out ng mga checkers yung may laman tsaka wala. Para para dire-diretso tuloy-tuloy yung trabaho ninyo, labelers. Napakadali ng trabaho. Ganyan-ganyan ka lang. Bayad ka na. Dito wala na rin naman tong sidewalk so no need to check na siguro yan.
big buildings. Dito tayo mas maganda mag-check. Sana lang na may makita tayo dito. Huwag kayong make sure nyo na tama yung label ninyo para at least hindi sayang oras labelers. Buildings, none for this. So, ganun lang. Para sa mapa na to, wala na rin naman kasi ito wala na tong sidewalk. And ito, golf course ito. Most probably, this is a golf course in the making. Pero malamang wala namang ganyan yan dyan. Kahit sidewalk yan lahat. So, kukonti nga lang to. That would be around 18 features. Pero, nasa loob lang naman ako ng 1 minuto na ginawa yung mapa na to. Diba? Within a span of 1 minute. Oh, tapos na, pasa. So, make sure naka-fill up kayo sa attendance and then see you later sa actual project. If no more questions, guys, pwede na po tayo lumabas. Make sure nyo na double check nyo rin tong training materials if naglilito kayo. Salamat!